Yung mga nakaraang interview ko sa inyo, may mga bagsak si Brian sa class niya, sa subject niya. Kaya nangyari yung mga bagsak na yun nga dahil sa kahirapan ng buhay. Gusto niyang kumita. Kumusta ba si Brian? Ayos naman po siya. Ilang buwan siya nagtrabaho doon? Walang isang buwan. Oh. Sinong nagdala sa kanya doon? Yung pinsan ko po, sinando po sila. Sana priority mong maging backer ka niya, pursige mo na makapagtapos siya ng pag-aaral. Dahil sa sipag at bait ni Brian, malaki ang potential niya. Namimiss ko na po sila. Bakit? Ilan ba yung anak mong nasa malayo? Yung panganay po sa kasya. Panganay na isa at saka si Brian. Maiwan po yung isa doon. Maiiwan yung isa doon. Ilan ang anak mo nandoon? 3? Dalawa po. Puntahan natin si Brian, mga kababayan. Ay, nanay ni Brian. Galing kami sa bahay nila. Wala daw si Brian. Kaya kakausapin natin tong nanay. Sino pong nakaalala kay Brian, mga kababayan? Morning po. Hello, Nay. Good morning. Kumusta po kayo? Ano kinukuha nyo dyan? Laki, Nay. Magandang umaga. Usap muna tayo. Papait. Marami? Kunti na po. Kunti na? Kangkong na lang. Sawa na rin kayo sa kangkong? Sawa na. Ha? Sawa na. Kumusta ang buhay-buhay? Ayos na. Nakakaraos. Kumusta yung mga anak mo po? Ayos naman po. Si Brian nasaan? Nasa Pampanga po. Pauwi na daw dito yun. Kailan uuwi? Ngayon po. Ngayon? Nagbabiyahe na po sila. Nasa biyahe na. Po. Ano bang ginagawa niya sa Pampanga? Ano po, nagagawa po siya ng cortina blinds. Oh, Sa pinsan ko po. sa pinsan mo, doon na siya nagtatrabaho. Opo. Bakit siya uuwi ngayon? Papasok pa po siya. Very good. Kailan pasok niya? Sa 8 daw po. This coming 8. So anong petsa ngayon? 6. 6. So Monday. Hello, Mother. Good morning. Ano niyo po siya? Nanay niyo? Nanay ko po. Nanay. Patingin na nakuha niyo, Nay. Kukunti. Ay, Maraming bulalag. pwede pa ba to? Matanda na eh. Matanda na yung kumuha, matanda rin yung nakuha. Joke lang, Nay. Mas masarap na yung medyo young. Pero siguro dahil sinasaid na, no? Tapos gisa lang sa kamatis. Yung mga kababayan kung gaano kahirap ang buhay. Sila nanay nagtsatsaga sa papait. Taas kamay, sinong nakakaalam ng gulay na to? Paborito ko to. May mabibili sa palengke, malagong malago. 20 pesos ang tali, ang dami na. Alaga. Alaga yon. Ayun, Ito, kailan nyo ito iluluto? Ngayon, pang-almusal. Kawawa naman. Ilang taon na po kayo, Nay? 69. Dito po kayo. Baka makagat ka dyan ng langgam. Ay, ito. Hawakan nyo po. Anak nyo po siya. Opo. Magkamukha no? Pag tumanda ka na, ganyan din mukha mo. No? Oo. Ilang taon ka na 38 po. Bata pa. Kaya slim pa. Kaya pag tumanda, nagkaedad, naging lola kagaya ni lola, magkamukha na kayo. Ha? Nay, kaya kami nagpunta dito, yung nagbigay sa inyo ng pera nakaraan, si Ma'am, pangalan nito, sorry lang mga kababayan. Si Ma'am Erlinda Rubilios. Natatandaan mo yon? Natatandaan mo? Magkano binigay niya pera nakaraan? Yung una po. Oo. Ano po? Oh, basta nagbigay sila ng pera. Ngayon nagbigay ulit. Salamat. Kaya lang may mga gusto siyang mangyari na kailangan kasama yung mga anak mo, kasama yung si Brian especially, no? At pinapatanong niya sa akin kasi yung mga nakaraang interview ko sa inyo, may mga bagsak si Brian sa class niya, sa subject niya. In-explain ko naman na pagdating sa bagsak, kayang-kaya namang habulin kasi bata pa. At saka in-explain ko rin doon sa sponsor natin na kaya may bagsak yung bata kasi
Sa bata kasi mas priority niya sa ngayon yung maghanap buhay, kaya may mga absent siya. Pero para sa akin kasi, oo, sa mga ano talaga, hindi maganda. Pero nadaanan ko rin yan noon, nung maliit ako. Kayang-kayang habulin. Kaya nangyari yung mga bagsak na yun nga, dahil sa kahirapan ng buhay. Gusto niyang kumita. In-explain ko at naintindihan naman ni Ma'am Rubelios. No? Ma'am Erlinda Rubelios. Ma'am Erlinda Rubelios, kung mapapanood mo tong video na ito, maraming salamat. Salamat po at eto, nandito kami. Wala sila sa bahay nila, kaya inabot ko, sinundo ko sila rito sa bukid. So, nagpadala si Ma'am Rubelios ng 30,000. Pero sabi niya, ang 6,000 is pinapabigay niya sa team, yung 26,000 is para sa anak nyo, para sa inyong pamilya. Pero babasahin ko lang po yung message niya, kasi alam nyo naman ma'am, kung ano yung request or sinasabi ng mga sponsor is sinusunod ko lang po. Kaya ngayon sana ang gusto kong mangyari, to pa rin yung request ng sponsor. Pero kung wala si Brian, magsiset tayo ng araw para mabalikan kita. Okay? Para pagdating ko is nandito siya. Ayan. Sabi niya, sorry guys, hindi 30,000. 30,835. Okay, babasahin ko lang po yung sinabi ng sponsor mga kabayan. No? Possible estimated allocation of 30,835 pesos. Grocery, 10,000. Ayun. Sabi niya, ang grocery halagang 10,000. Yung grocery daw, yung 10,000, ibibili natin ng grocery. Pero wag po kayong mag-alala, pag bibili kasi gusto ko kasama ikaw tsaka si Brian at iba mo pang mga anak kung pwede, kung sinong pwede isama. Di ba? And then, sabi niya, grocery worth 10,000 pesos with include one item on the blue sheet. Sabi niya, blue sheet. Ayan. MY San Happy Time assorted biscuit, 600 pesos. Number 3, Mang Inasal Family Fiesta, all chicken inasal, picho, 1,075 pesos. Number 4, Mang Inasal Family Fiesta, hindi ko maintindihan. No? Siguro ang gusto niya mangyari ma'am, kasi 30,835, 10,000 pesos grocery. And then siguro gusto niya dalhin ko kayo sa Mang Inasal, pakakainin ko kayo. And then yung 12,000 pesos is school supply. Ayan, may mga text yan ma'am ha. Oh, 12,000 pesos school supply. Tapos letter C, merienda or money for DFTM, 6,000 pesos. So, ang mapupunta sa inyo ma'am is 24,835. Ayan, merienda. Sabi niya, balance if ever there is will be, Brian Packet. Pag may matitira pa daw doon sa 10,000, tsaka 12,000, and then pang Mang Inasal, pag may matitira, pocket money ni Brian. Although wala si Brian, mga anong oras darating na Hindi ko po kasi nagkakabiyahe lang po daw. Okay. So ganito na lang para hindi masayang ang oras, kukunin namin ang cellphone number mo, tawagan ka namin or magsisit tayo ng araw para balikan ka namin para pagdating namin is naka-ready ka na po. Ha? Opo. Kay tatay na lang. Sinong tatay? Wait lang huwag ka muna malis, nag-usap pa tayo. Excited ka naman Usap pa tayo. Happy ka ba Kumusta ba ang si Brian? Ayos naman po siya. Ilang buwan siya nagtrabaho doon? Walang isang buwan. Oh. Sinong nagdala sa kanya doon? Yung pinsan ko po, sinando po sila. Oh. Kasi Ilan taon nga ba si Brian? 15 pa. 15. Okay, very good sa kanya kasi matututo talaga siya maghanap buhay. No, pero bilang nanay, sana priority mong maging backer ka niya, pursige mo na makapagtapos siya ng pag-aaral. Dahil sa sipag at bait ni Brian, malaki ang potential niya at mas magkakaroon siya ng magandang future kung makapagtapos ng pag-aaral kahit papano. Mahirap kasi pag hindi siya nakapag-aaral. Bilang nanay naman, kumusta ka naman? Ayos naman po.
Tinitis pag nakala yung mga ano. Hmm? Namimiss ko na po sila. Hmm. Bakit? Ilan ba yung anak mong nasa malayo? Yung panganay po sa kasya. Panganay na isa, tsaka si Brian. Maiwan po yung isa doon. Maiiwan yung isa doon. Ilan ang anak mong nandoon? 3? Dalawa po. Yung panganay maiiwan doon. Bakit siya maiiwan? Hindi na siya mag-aaral. Tapos na po siya. Tapos na siya saan? Sa grade 12 po. Tapos na siya sa grade. Kaya magtatrabaho na siya sa blind. Blind curtain yun? Opo. Okay. Magkano na ang sweldo niya doon? Ano po, 1.5 po isang linggo. 1.5. Opo. Isang linggo, 1.5. Opo. Yun daw ang sabi. Kaya hindi ko po alam kasi hindi pa siya umuwi eh. Hmm. Yun lang po yung sinasabi nila. Pero, Pero napakaliit noon kung 1.5. opo. Magkano na ang minimum wage kasi ngayon? Kawawa ang mga bata pag isang linggo, 1.5. Dapat lilinawin mo po bilang nanay yung nasa tama po para hindi kawawa yung mga anak mo. No? Bilang nanay, maging mausisa ka rin po para sa mga anak mo. Ano? Ikaw ang lakas nila. So, dalawa yung anak mo nagtatrabaho, si Brian tsaka yung panganay. So, ilan yung kasama mo dito sa bahay? Ano po, 5 po. 5. Bali 7 yung anak mo, ano? May kumusta naman ikaw bilang single mother dito? Nahihirapan po. Tinitibayan ko lang po yung loob ko para sa mga anak ko. Focus ka lang muna sa mga anak mo. Gaya ng sinabi ko, ikaw ang lakas ng mga anak mo. Kahit anong hirap, pag nandyan ang nanay, magiging matatag din yung mga anak mo. Basta keep on praying lang tayo, wag lang tayo mawalan ng pag-asa. So, sure, how you gonna sure po na darating si Brian today? Kasi po, nag-text po yung kuya niya. Ha? Babiyahin na po daw. Okay. So, bukas is Sunday. Pwede ka na puntahan dito bukas. Pwede ba natin siya puntahan bukas? Oo. Pero bandang hapon na tayo. Kahit gabihin okay lang. Kasi wala silang cellphone. Wala ba kayong cellphone? Yung po, tablet ng anak ko po. Tablet na? Yung doon sa... Hindi, yung sa inyo po. Yun na lang kayong tatay. Wala ka, hindi, sagutin mo tanong ko, wala ka ba cellphone na? Mandun po yung tablet ng anak ko. Pwede makontak yon. Opo. Kasi mahirap kasi makipag-communicate kami sa iba-ibang tao. Gusto ko yun, pag nag-message kami, tumawag kami sa'yo mismo, kaya tinatanong ko kung meron, kaya pasensya na Nilagay po. sa school po. No? After ng usapan natin na to, kunin nyo yung contact nila ha. Pero ang gusto ko na, ipupunta kami rito bukas mga 3 or 4. O sabihin natin 3 p.m. At alas 3 ng hapon nandito kami, naka-ready na po kayo. Susundin lang natin yung sinabi ng sponsor, no? Para bilan. Ilan ba yung anak mong papasok? 4 po. Oh, very good. May yung budget na binigay ni Madam Robilios, Erlinda Robilios is school supply. So, ibig sabihin, damay na lahat ng magkano yung school supply dito? O 12,000. So, basta ibibigay ko sa inyo yung pera pag nandito na si Brian at sasamahan ko kayo mamalingki. Mag-grocery, mamili ng school supply, and then kakain kayo. Okay ba yon? Opo. O, sige. No? So yun mga kababayan, mga kabarangay, abangan nyo na lang po yung balik namin. Babalikan namin bukas kasi wala si Brian. Sakto po bago mag-school pasukan ay mabibilhan natin. May nabili na po ba kayo mga gamit ng mga bata? Yung lang po, grade 1 lang po yung nabilihan ko. Buti may pera. No? Saan kayo nakakuha pambili ng gamit ng grade 1? Yung po, pinadala ng yung panganay ko po. Okay. At saka sabi ni Ma'am Erlinda Robilios, pinapatanong niya ako kung porsigido si Brian na mag-aral. Baka sakali matulungan pa nila. Kasi alam mo naman yung mga tao, syempre gusto nila mapag-aral yung anak mo. Kaya sana ikaw din ang magpursigi sa bata. No? Opo. Kasi po, gaya na akin sinabi, mas marami pa ang kikitain ng bata pag napagtapos siya ng pag-aaral. Kasi kawawa at young age.
nagtatrabaho. Although, yun, naintindihan ko na yung sitwasyon kasi nga po, kailangan ninyo. Kasi nga, wala siyang tatay. Pero, may paraan pa kasi bata ka pa na. Mag-isip ka pa rin ng iba na ikaw ang maghanap buhay. Hindi ko pa po maiwan po yung anak ko pong maliit. Ilang taon ba yung maliit? 2 taon po. Hindi pwede ipaalala kay Lola? Hinihingal na po siya. Ay, hinihingal na. Oo. Ba't gano'n, no? Laging si Lolo't Lola ang ginagawang yaya, ano? Hinihingal na ba si Lola? Oo. Okay, so ganun lang muna mga kababayan, mga kabarangay. Abangan nyo po yung pagbabalik namin. Anong masasabi ni nanay kay Ma'am Erlinda Rubilios? Maraming salamat po sa inyo. Sa tulong niyo po. Okay, sige. So yan mga kababayan, maraming salamat. Kita-kits tayo sa next upload kung paano sila mamili ng school supply and mag-grocery. At magkaroon din sila ng banding. God bless po. Thank you.